variation commercial prices 2 Ikaw man. 4.4%, between prices 5.2%. Saan ligya? Global financial price post 2010. Kung lumalago man ang ekonomiya, sabi ni Edward, ramdam yan. Matinding pagtitipid daw ang kailangan niyang gawin para pagkasya hindi nakakainin sa bawat araw. Kasi di naman po para makasama din. Sabi ng World Bank, sa average na 5.2% na paglago ng ekonomiya, hindi pa rin ito sapat para maabot ang target ng gobyerno na wala nang mahirap sa taong 2040. Kailangan pa rin ng mga reforma tulad ng maayos na mga polisiya para hindi mahirapan ang mga mamumuhunan at suportahan ang mga maliliit na negosyo. Kung sakali, maaari pa rin mas lumabong ekonomiya para maabot ng Pilipinas ang high income threshold sa taong 2050. Hinihingi na namin ang komento ang gobyerno sa ugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Matthew Pulito ng Katutok, 24 oras. Para iwas suspetsa, nagbibigay ng Iger umano ng isang ride-hailing app ang dalawang nasa Coffee Hall Copper sa Makati. Nahulihan pa sila ng baril at grada. Nakatutok si Dano de Cook. Sa kanto ng Ayala Avenue at Camagong Street, na corner ang riding in tandem na ito ilang sandali matapos mang-hold up ng tindera sa Malugay Street ng Barangay San Antonio alas 4 na madaling araw. Naglalakad na pauwian, no? Nung nakita siya nung mga suspect at kinuha yung kanyang cellphone. Tinutukan, hinablot, sabay takbo na yung ating mga suspect. Pero nagsisigaw ang biktima kaya narinig ng nagro-rondang tactical motorcycle rider unit ng pulisya na agad humingi ng backup. Saktong may operasyon ng intelligence section ng Makati Police sa Camagong Street. Around 3 minutes, 3 to 4 minutes Yan na, galag pa po. na habol ng operatiba natin yung suspects. No? Positibong itinuro ang mga inaresto ng biktima. Na-recover din itong mga suspect ang tinangay na cellphone bukod pa sa dalawang baril, granada at damit na may naka-imprentang logo ng isang ride-hailing app. Pero lumabas na hindi sila konektado sa app. Maring modus nila yan, may appear na Ito, araw dito yan sa Gloria. sila legitimate drivers, no? Para makalapit siguro sa mga checkpoints. Nagkuhan lagi ko. Ato, dito ka, Jutiet. Kuhan sa budget. Pahayag ang mga suspect na ayon sa mga polis ay umaming na 10 na sa katawan. Para sa GMA Integrated News, darating ko na nakatutok 24 Wala oras. kay view. Close na isa naman ka oras ko Basketball fans sa NBA Summer League debut ni Dylan Harper. Nauna siya. Kaya nakuhang talunin ang kupunan na first pick pa sa naturang liga. Nakatutok si Martin Javier. Mga kapuso, dito sa Thomas and Mack Center sa Las Vegas, Nevada, nagaganap ang 2025 NBA Summer League. At sa wakas, makikita na natin maglaro ang Filipino-American player at number 2 pick sa nakaraang NBA draft na si Dylan Harper. Unang laro, unang panalo. Nanaig ang San Antonio Spurs kontra Dallas Mavericks sa score na 76-69. Ano na yung cellphone? Pinangunahan ni Dylan Harper ang kanilang team with 16 points and 6 rebounds. Bakit ito na? Wala dito yung load. Load din eh. Okay, wala pa naman ang kuko. Load din eh. Wala pa naman ang kuko. Proud ang Pinay mother ni Dylan na si Maria na tumayo pa mula New Jersey para mapanood ang game. I thought great overall game. Played really well. Excited to see you back on the court. And I know you felt the same way. Kwento niya. Nga na ba? Live ako. Maituturing na Filipino household ang kinalakihan ni Dylan. Dali na ka, dali. I involved in my dad and Ito ba sabi niya? really big part of my children's lives. We have Filipino traditions. The mass, football, but going to church on Sunday, Sunday dinner, all those things that we want to do with our kids. As far as Filipino food, I think, and I'm really good at that. Nga na, God. Katulad ng isang pamilyang Pilipino. Dali, dali, dali. Ang Harper family. So proud of them. Ha?